Gaano nga ba katotoo yung lumalabas na balita ngayon sa social media na itong si Brandon Ganuelas Roser daw ay gustong i-trade ng TNT dito sa Converge Fiber Xers kapalit ni Justin Arana? Ang report daw ay itong TNT willing pa raw na isama itong si Kib Montalvo at yung mga future nilang draft picks para lang makuha itong si Justin Arana. Alam natin lahat na mahusay na player itong si Brandon Roser, pero parang hindi siya gamay doon sa sistema na pinaiiral ni Coach Chot Reyes sa kasalukuyan. At mukhang gusto na ng TNT na kunin itong si Justin Arana para magbago yung kanilang prangkisa. Medyo nag-i-struggle ngayon itong TNT, natalo nga sila sa Fiber Xers. At kung sakaling makuha nila si Arana, ang paniwala raw ng mga insiders, ito ang bubuhay sa koponan ni Coach Chot Reyes. Ang tanong, papayag kaya itong Converge? Mahusay man itong si Brandon Roser, ang tanong ay kung itong Converge ay willing na pakawalan si Arana, gayong yung rebuilding na gagawin ni Coach Aldin Ayo at team manager Jacob Lau ay nakasentro dito kay Arana at sa kanilang projected na magiging number 1 pick na si Justin Baltasar. So kung magkakataon, meron silang Arana at Baltasar na Twin Towers. Plus nandyan pa ito si Alex Stockton, Shawnee Winston at yung iba pa nilang mahuhusay na mga manlalaro. Kaya sa tingin ko medyo mahihirapan ang TNT kung i-offer nila itong si Brandon Roser. Dahil kahit na mahusay ito, mukhang ang Converge determinado na hindi iti-trade itong si Justin Arana. Kaya sa tingin ko, gustuhin man ng TNT na makuha si Arana, medyo mahihirapan talaga sila dahil hindi ito bibitawan nitong Fiber Xers. Abangan na lang natin kung ano gagawin ng Converge dito kung sakaling dagdagan ng TNT yung kanilang i-offer, dahil mukhang determinado si Chot Reyes na baguhin ang fortunes ng tropa. Itong SMC ay mukhang determinado na kumuha ng mga big men, partikular na para dito sa Barangay Ginebra. At ang isa sa tinitignan daw ngayon ay itong si Kit Datu. Si Kit Datu ay naglaro na para dito sa Rain Ocean kagabi kontra dito sa NLEX Road Warriors at maganda pinakita niya, naka 15 puntos. At ito ang dahilan kung bakit pinag-iinteresan ito ng Barangay Ginebra. Sa kasalukuyan ngayon, itong Ginebra alam natin ay naghahanda na para sa playoffs at dahil natalo NLEX, lumaki tsansa na sila ang makakuha ng number 2 slot. So dahil dito masasabi natin na itong Barangay Ginebra ngayon ay nakafocus syempre dito sa playoffs. Pero ganun pa man, masasabi natin na ang Ginebra ay gusto pa rin na gumawa ng paraan para mapalakas yung lineup nila pagdating ng next season. At ang isa dyan sa pwede nilang gawin ay kumuha ng isang player na makatutulong sa kanilang frontcourt at iyan ay si Kit Datu. Sinabi ni Coach Tim ko nakahanap siya ng forward na pwede makatulong sa kanilang lineup at si Kit Datu pwede yung forward center. 6'8" ito pero meron tong 3-point shot. So masasabi natin na para siyang mas malaki pang version ni Jamie Malonzo at sa tingin ko yan ay magiging malaking bagay para sa Barangay Ginebra kung makuha nila to. Kung sakasakali na si Kit Datu mapunta sa Ginebra, abay malaki rin ang kapalit na kinakailangan yan dahil syempre hindi naman papayag ang Rain Ocean na magpalugi sa ganitong klaseng trade. So abangan na lang natin kung anong gagawin ng Ginebra dito kung itong si Kit Datu ay mapunta sa kanila. Hindi katulad kasi ng mga trades sa Terra Firma at Northport, itong Rain Ocean ay isang independent team. Kaya medyo mahirap makipag-trade yan ang Barangay Ginebra. Kaya asahan natin nagagawa sila ng paraan para mapalakas yung kanilang lineup ngayon. Itong Barangay Ginebra, kahit na nag-i-struggle sa injuries yan, malamang sila pa rin ang number 2 seed dito sa conference. Kaya hindi natin sila pwedeng underestimate, lalo na kung makuha nila si Kit Datu next season. Ito nga bang Meralco Bolts ay gustong i-trade itong si Raymond Almasan para dito kay Joel Ponferrada? Alam natin na itong TNT Tropang Giga ay gustong palakasin yung kanilang lineup at nasa kanila na nga si Ponferrada. Ngayon ang balita, mukhang lalong gusto ng TNT na makuha itong si Raymond Almasan para mas mapalakas pa. Gusto nila meron silang Brandon Roser at Raymond Almasan o di kaya naman Justin Arana at Raymond Almasan, dahil ang isa pang balita nga, baka ito si Brandon Roser ay iti-trade ng TNT sa Converge para kay Justin Arana. Sa ngayon, kailangan natin munang i-assess yung sitwasyon ng parehong koponan. Itong Meralco Bolts nag-i-struggle ngayon sa ilalim ni Coach Luigi Trillo at ito si Raymond Almasan. Alam natin na hindi masyadong naging consistent ang laro ngayon, pero gusto yata siya makuha ng TNT para dito kay Ponferrada. Kung titignan natin at face value, mas mataas ang value ni Almasan kaysa kay Ponferrada
Pero alam naman natin lahat na ang favorite team ng MVP group ay itong TNT at sila ang priority lagi. So hindi na ako magugulat kung si Almasan nga ay ilipat dito sa TNT Tropang Giga. Samantala naman, nakikita rin natin na of course hindi po pwedeng diretsahang mag-trade yan dahil magpareho silang sister teams. So kinakailangan gamitin nila ang Blackwater Bossing. Sa ngayon, kailangan natin i-consider dito na itong TNT Tropang Giga ay kinakailangan ng ma-improve ang performance. Under pressure na si Coach Chot Reyes. Pero sa totoo lang, maski na si Coach Luigi Trillo under pressure din. Tandaan natin, kapapalit lang niya kay Norman Black. At marami nga nagsabi na Parake ang inaasahan nila kay Trillo pagkatapos nilang talunin noon ng Hinebra sa isang semifinal playoffs. Pero ever since to nag-struggle na itong Meralco Bolts. At kapag nalaglag itong TNT, Meralco at NLEX ng maaga, asahan natin ang matinding balasahan na pwedeng mangyari dito sa MVP group dahil ayaw nila na makitang magdodomina na naman itong SMC, partikular na ang SMB. Magawa nga kaya ng San Miguel Beer na i-sweep itong eliminations natin. Last game na nila mamaya sa eliminations kontra dito sa Meralco Bolts. Ang San Miguel Beer ngayon ay sigurado ng number 1 seed at sigurado na yung twice to beat advantage. So no bearing game na ito para sa kanila. Ang importante na lamang ay makumpleto nila yung sweep. Yan na lang ang pinaka-goal ng SMB. Sa panig naman ng Meralco Bolts, ito ay must-win situation para lumaki ang tsansa nila na makapasok dito sa playoffs. Medyo mahihirapan ngayon ng Meralco dahil alam nating merong ACL injury si Aaron Black kaya hindi siya magagamit at ibig sabihin kinakailangan mag-step up. Ito si Chris Banquero, Anjo Karam at yung iba pa nilang guards, particular na si Chris Newsome. Sa panig naman ng San Miguel Beer, alam natin na nandyan na yung mga maasahan nila lagi. Sila si Jay Perez, Junmar Fajardo, Terence Romeo, Marcio Lassiter, Jericho Cruz, Don Trujano at iba pa. Ito si Mawara Tautua, ang balita ay game time decision. Kung kinakailangan ay tsaka siya gagamitin. Pero mukhang sa tingin ko dahil no bearing game to sa San Miguel Beer, hindi yan isusugan ni Coach George Gallant at ang gagawin na lamang niya ay i-reserve si Mo pagdating ng playoffs. Sa ngayon, itong San Miguel Beer, mukhang maganda talaga record nila at sabi nga ni Coach Tinko, napakahirap talunin. Pero hindi ibig niya sabihin na unbeatable ang SMB, hindi po dahil lahat ng teams ay pwedeng matalo sa PBA, kinakailangan lamang na maganda ang preparasyon mo. Sa panig ng Meralco Bolts at ng San Miguel Beer, kinakailangan nila siguro mag-adjust doon sa court sa Batangas gagawin yung game. Siyempre kapag out of town, iba yung court, iba yung atmosphere, at yan ang kinakailangan na pag-adjust ng mga players. Sa ngayon, tignan natin kung ano magagawa nitong Meralco Bolts dahil sila na ang kahuli-hulihang team na pipigil dito sa San Miguel Beer para wag ma-sweep ang elimination round. Shoutout kay Derek Castillo, AZ at Brielle, Juan Solege, Jonald Malyari, John Michael Winky, Alexis De Terala, Kuya Mike TV, Anthony Alon Family, Jonel Alagon at Celino Valles Family, John Mark Cantos, John Ray Marquisuela, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibum, Joshua Giray at Espejo at Rosales Family, Donel Santiago, Joseph Pineda, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Judy, Edwina, Shaina Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si OG Len Gio G. Santillana Tagle Family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.